Good morning mga kapatid. Good morning. Palakpakan natin ang pinakamalakas ng ating Panginoon. Amen. Ayan. Napakabuti ng ating Panginoon. Siyempre, welcome din natin ang ating mga bago. Ayan. Taas na kami ng mga bago dito. Sa bagay, tayo naman lahat bago. Ano? So, welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon, sa ating fellowship. At ang fellowship na ito, mga kapatid, ang itinataas dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, wala itong tinataas na reliyon, no? Wala, ito yung non-sectarian, no? Na community. Kung ano man, meron tayong mga religion o ano man, ito ay hindi para makipaglaban, kung hindi maipakita natin, maiparamdam ang pag-ibig ng Panginoon. Sige po, abanti po tayo ng kaunti dito. Ayan, sige po. Okay. So, ready na po ba tayo sa salita ng Panginoon ngayong umaga? Ready na? Sabihin mo sa iyong kapatid, kayong katabi, handa ka na ba? Okay, tayo lahat, tayo mo po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita sa oras na ito na aming pagbubulay-bulayan. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y tumimo sa aming mga puso. Ang iyong banal na Espiritu gumalaw sa aming mga buhay ngayong umaga, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo lahat ay makipagbukas sa ating mga Bible sa aklat ng Juan chapter 8 verse 1 to 11. So hindi na uso ang Biblia, nandito na. Pero mamaya po, baka po makaabot si Sister Cristel, may ipamimigay po itong Biblia. Ano, sana makaabot mamaya. Ano po? So yun po ay Old and New Testament. No? So sabi dito sa Juan chapter 8 verse 11, si Jesus ay pumunta sa bundok ng Olibo. Sa pagbubukang liwayway siya ay muling pumunta sa templo. Ang lahat ng mga tao ay lumapit sa kanya. Siya'y umupo at tinuruan ang mga tao. Dinala na sa kanya ng mga guro ng kautusan at ng mga Pariseo ang isang babae na nahuling nangangalo niya. Nilagay nila ito sa kanyang kalagitnaan. Sinabi nila, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa paggawa ng pangangalo niya. Iniutos sa amin ni Moises na batuhin yung mga nagkakasala, batuhin at mamatay. Ano ang masasabi mo?" Ang sabi ng mga Pariseo, ito ay kanilang sinabi upang subukin lamang siya na mayroon silang maiparatang laban kay Jesus. Subalit, yumukod si Jesus, sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Sa patuloy nilang pagtatanong sa kaniya ay tumindig siya. Sinabi niya sa kanila, "Ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya." Siya'y muling yumuko at sumulat sa lupa. Sila na nakakarinig nito ay sinumbatan ng kanilang budhi. Sabihin nyo, konsensya. Na konsensya nung narinig nila ang salita ng Panginoon. Dahil dito sila'y isa-isang lumabas, simula sa matanda hanggang sa kahuli-hulihan. Naiwan si Jesus, gayon din ang babae na nakatayo sa kalagitnaan. Nang tumindig si Jesus, ay wala siyang nakita maliban sa babae. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ginang, nasaan yung mga naksakdal sa iyo? Wala bang humatol sa iyo?" Sinabi niya, "Wala po, Ginoo." Sinabi ni Jesus, "Kahit ako man ay hindi hahatol sa iyo, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli." Mga kapatid, ang kwento ng kasaysayan ng babaeng ito ay talagang nag-viral noong mga panahon na yon, no? Talagang itong kwentong ito ay labanan ng kahabagan at ng kautusan ng batas. Ano po? So, lahat ng mga nagkakamali, tandaan natin kapatid, meron laging punishment. Laging may parusa. Sabihin mo sa inyo katabi, parusa. Lahat ng pagkakamali, lahat ng kasalanan, may parusa. Ano? Kaya anuman yung mga bagay na ginagawa natin, mayroon niyang kapalit. Sabi nga, kung anong tinanim, yun ang aanihin. Masama o mabuti, mayroong consequence sa huli. Ano? Ngayon mga kapatid, lahat ng bagay na ginawang kasalanan, may consequence. Tingnan po natin itong picture na to. Lahat na nakagawa, lahat tayo mapapahamak.
lahat ay papunta sa kapahamakan. Ang tawag dyan, eternal death. Yung sa kabila, eternal life. Yung eternal death, ito ay eternal death na kamatayan na walang hanggang kapahamakan saan? Sa impyerno. Yung eternal life, ito ay walang hanggang buhay sa langit na kasama ang Panginoon. So ang tanong, pamimiliin ko kayo, saan ka sa dalawa? Eternal death o eternal life na kasama ang Panginoon? Sagot, 1, 2, 3, go! Eternal life. Siyempre naman, kahit sinong tanungin mo, ayaw na mapunta sa kapahamakan sa impyerno. Amen? Ayaw. Yung eternal death na yan, ito'y walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Wala ang Panginoon. Wala dyan ang aircon. Walang mami. Walang awa. Ika nga. Ito na. Ito na yung kahatulan ng mga tao na hindi naniniwala kay Kristo, na binabaliwala ang salita ng Panginoon, mayroong consequence sa bandang dulo ng buhay. Tandaan natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay natin, kung malakas ka, okay na, sabihin na natin 100 years ang buhay mo. Pero ang tanong, after nun, saan ang punta ng tao? Ang sabi naman ng ilan, brother, hindi ko nga, wala naman nakapunta sa langit or wala naman nakapunta sa impyerno. Maliban na mamatay, hindi nga bumabalik eh. Hindi ko nga alam kung totoo yan eh. Kasi ang Biblia naman, word lang din naman ng tao yan. Sabihin na natin, namatay ang tao. Namatay ka halimbawa. Eh kung sinasabi mo na walang kasiguraduhan, pag sinabi mo, naku, impyerno pala ako. Ano masasabi? Bandang huli, wala ka ng pagsisisi. Eh yung naglingkod ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, dalangit ka, sasabihin mo siguro sa sarili mo, buti na lang, tinanggap ko ang Panginoon, langit pala ako. Amen? Amen. Kasi syempre, wala namang namatay na bumalik. Tama? Wala. Pero ang maganda, tinuturo ng Biblia na merong eternal life at eternal death. Amen? So, sa kasaysayan ng babaeng nagkasala, mga kapatid, kasi sayang ng babae nagkasala, ang katumbas ay kamatayan. Kasi, nangalo niya, gumawa ng pagkakasala. Tama nga, tama. Pero bandang dulo, ano nangyari? Ito yung pamagat natin. We found mercy in Jesus' hands. Amen. Kay Jesus lamang, sa mga kamay ng Panginoon, natin mararamdaman, matatagpuan ang tunay na kahabagan, tunay na kaawaan. Amen. Bagamat lahat tayo mapapahamak, papunta sa ng impyerno mula lang hindi natin makilala si Kristo. Pero dahil sa kaawaan at kahabagan ng ating Panginoon, minahal niya tayo. Amen po ba? Dapat po nating maunawaan na ang mercy ng Diyos ay hindi po ito nakaayon sa ating kahinaan o pangangailangan o katayuan sa buhay, kundi ang mercy ng Diyos o biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ito ay kanyang katangian talaga. Na naaawala ang ba Diyos dahil mahirap ka? Naaawala ang ba Diyos sa iyo dahil ang katatayuan mo sa buhay mahirap? O kaya naman, ikaw ay isang sikat na tao na palibigay? Kaawaan ka ba ng Panginoon doon dahil sa ganong ginagawa? Hindi. Anong sabi ng Panginoon sa Pilipos? Hindi tayo nangaligtas dahil sa ating mabubuting gawa, o hindi dahil sa ating faith, pananampalataya. Amen. Ang mercy ng Panginoon, ito ay kanyang katangian para makita ang kanyang kapangyarihan, kabanalan, kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa. Anong sabi sa Exodus 33 verse 19? Ano pong sabi diyan? Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Anong pangalan? Si Yahweh. Anong sabi ng Panginoon? Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Purihin ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At lahat tayo, mga kapatid, yung kaawaan, yung kahabagan ng Panginoon ay ating nararanasan. Amen. Ang mercy po ng Diyos ay nagpapakita ng lubos na kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa. Nagbibigay po siya ng awa sa gusto niyang kaawaan.
nagbibigay siya ng blessing sa mga gusto niyang pagpalain. Hindi, walang palakasan sa Panginoon. Amen. Amen. Na dahil ikaw ay mabait, dahil ikaw ay kung anong man, mapagbigay o anumang mabuti, Lord, mabuti naman ako, mabait naman ako, sigurado, mahahabag ka sa akin. Ang mercy po ng Diyos, mga kapatid, hindi po ito isang bagay na makukuha natin sa paraan na gusto natin. Ano po, hindi natin matuturuan o masusuhulan ang Panginoon kahit bilyon-bilyon ang pera na nasa maleta mo. Amen. Walang ganon. Ay, yung kaligtasan ko, pag ako alam ko na, para hindi ako mapahamak sa impyerno na sinasabi ni brother, marami akong pera. Sigurado, langit ako. Hindi po ganon. Amen. Sa talata po na ipinakita doon ng babae na nagkasala, ay binigyan po siya ng kahabagan ng Panginoon. Amen. Amen. Ito po ay walang pagkakaiba sa ating katayuan na tayo ay tumanggap lamang din po ng awa ng Diyos. Yung babae po nagkasala, tayo nagkasala, same lang din po ng katayuan na lahat tayo pinatawad ng ating Panginoon, na lahat tayo pinagpala ng ating Panginoon. Alam niyo po ba yung talatang ito, napaka-intense po ng sitwasyon ito dahil ang layunin ng mga Paraseyo, ng mga Saduseyo, yun po yung mga pare nung araw, mga diakono, mga matatagal na sa iglesia, mga religyoso, yung mga Paraseyo na yon. Naghahanap po sila ng bagay na maiparatang sa Panginoon. Ngayon, hindi talaga justice ang dahilan kung bakit nila inilagay sa kamay ng Panginoon ang paghatol sa babae. Ano po yon? Pero nakita natin bandang huli, instead na judgment ang maranasan ng babae, siya ay tumanggap sa awa ng kamay ng ating Panginoon. Kasi babatuin na Buti ba naman kung ganito kaliliit ang bato? Diba? Hindi ganito kaliliit. Malalaki. Kasi pag nagkasala ka nung unang panahon, sigurado, ilang bato ka lang. Tapos hindi lang isa yung bumabato. Isang barangay yun. Baka hindi lang isang barangay. Kasi nung unang panahon, pag nagkasala ang tao, naku, ipapahiya ka sa buong lugar na yon at babatuhin ka. Ano ba? Ngayon, itong mga Paraseyo, itong mga Saduseyo, mga mga inggitera, na noong mga panahon na yon, napaka-viral ng Panginoong Jesus dahil gumagawa siya ng himala, ipinapakilala na ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Subalit, hindi matanggap ng mga pinuno ng mga panahon. Hindi matanggap nila. Diyos ba yan? Anak lang naman ni Maria yan na taong bahay lang. Anak lang naman ni Jose yan. Anak ni Jose na isang karpentero, tapos nagkiklaim na Diyos. Kaya lang, alam mo, pag anak ka ng Panginoon, makikita sa iyong galaw. Amen? Pag ikaw anak ng Diyos, makikita sa iyong pananalita. Pag ikaw anak ng Diyos, makikita sa iyong pamumuhay. Bakit? Gumagawa ng himala Pag nagpatong ang Panginoon, gumagaling. Kapag nagsalita siya, may kapangyarihan. Hindi nila matanggap yun. Kaya naman, una, pinaparatangan ng Panginoong Jesus, una ang sabi niya, hipokrito yan. Hindi totoo yan. Kapag siya ay sumang-ayon, kasi ipinahahatol kay Jesus yung babae. Siya ang hahatol. Ngayon, kapag siya ay sumang-ayon at sinabi niya na, sige, batuhin mo na yung babae, siya ay kakikitaan ng pagkukunwari. Sapagkat itinuturo ng Panginoon, awa ang mangingibabaw sa paghatol. Pag si Jesus, pag halimbawa, Panginoong Jesus, anong gagawin natin sa babae ito? Actual ito, nagkamali. Ngayon, pag namali ng hatol ang Panginoong Jesus, sasabihin hipokrito. Bakit? Kasi sabi sa Santiago 2:13, ang sabi sa kasulatan, walang awang hahatulan ang hindi marunong maawa. Ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Pag inutos ng Panginoong Jesus na, sige, batuhin mo nga, ayon naman sa kasulatan, tama naman ang kanyang kasalanan, dapat talagang mamatay. Pero, magkakaroon ng hypocrites. Kasi sa kasulatan laging mangingibabaw ang mercy. Amen? Pangalawa, aakusahan din ang Panginoong Jesus na law breaker. Kung hindi naman siya sasang-ayon, maaari siyang hatulan laban sa utos ng Diyos. Talagang sinisikap nila na ilagay ang Panginoon sa isang sitwasyon na ang resulta, mga kapatid, ay laban din sa Kanya. Kasi gusto ng mga Paraseyo at Saduseyo na talagang si Jesus mawala na agad. Hindi agad mangyari yung kalooban ng Panginoon. Ano ang mga bagay na ginawa ng Panginoon?
ay hindi para siya makawala sa bitag, kundi lubos natin maunawaan kung paano kumilos ang habag ng Panginoon, ang awa ng Panginoon sa babaeng ito. Amen? May tatlong bagay po na ipinakita ang Panginoon sa kanyang awa doon sa nagkasala na babae na iniharap. Ano yon? Tayo ay hindi ipinailalim ng Panginoon sa kautusan. Bakit kautusan? Alam nyo, kung panahon din ng Moises, una, pag nagkasala ka, katulad ng babae, direkta na yun siya po ay nakiapid ng alo niya, automatic, papatayin, babatuhin. Kapag ikaw na may nagnakaw, sigurado, putol kamay, putol dalili. Pag siguro ikaw yung nagsinungaling, putol dila. Di ba? Ganun talaga ng mga panahon na may punishment. Pag ikaw siguro ay nang rape, di ba? Ngayon wala rin takot eh. Anong gagawin? Siguro putol din sa mga lalaki. Tapos patay din, di ba? Napakahigpit ng batas noong unang panahon. At siyempre, pag ikaw ay nagkasala noong unang panahon, nako, sigurado ko mga kapatid, impyerno ang bagsak. Bakit? Bakit impyerno ang bagsak mga kapatid? Kasi, noong unang panahon sa batas ng Israel, mayroong mga tinatawag na sin offering. Pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay nagkamali, gusto mong maging banal sa Panginoon, pupunta ka sa templo, magpapatay ka ng baka. Hindi lang basta baka, dapat ito ay guya. Hindi lang basta yon, guya, ito ay inilagaan mo sa loob ng 1 taon na talagang parang baby. Hahanap ka ng mga bato-bato, hahanap ka ng mga kalapati, hahanap ka ng mga unang bunga ng prutas, ganoon. Paano kaya Ate Basi kung i-apply natin sa ngayon? Siguradong mauubos ang ating baka, di ba? Sa tuwing magkakasala tayo, Lord, nagkasala ako, nakapagmura ako. Naku, may sin offering yan. Kailangan mag-alay ka ng bato-batong puti para ikaw ay luminis. Noong mga panahon, ganoon kapatid kahigpit. Diba? Kung ikaw ay may trabaho noon, sigurado resign ka na ngayon. Bakit? Sobrang higpit ng batas noong mga panahon na yun, mga kapatid. Tayo ay hindi ipinailalim ng Panginoon sa kautusan mula nung siya'y namatay. Sabi sa John 8:35, doon sa natitirang verse, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli. Iniharap sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, anong gagawin? Dapat batuin hanggang mamatay. Grabe ang higpit, ano? Grabe po yun. Sa kautusan po ni Moses, kapag ang babae ay nagkasala, nakiapid, dapat silang dalawa ay mamatay. Nagkasala, yari. Buong pamilya, yari. Ano, ganon. Hindi na kailangan pang litisin yung babae na yon. Bakit? Actual kasing nasabi. Actual na nakita. Ang kasalanan ng babae, sa madaling salita, siya'y karapat-dapat na parusahan ayon sa kautusan ni Moses. Mga kapatid, sa totoo lang, lahat ng mga bagay na pagkakamali natin, kung ihahambing natin to noong nakaraang panahon, karapat-dapat talaga tayong parusahan. Amen? Lahat ng mga sinabi, inisip, ginawa, karapat-dapat lamang tayo nagkasala. Ano po? Pero alam niyo mga kapatid, hindi inilagay ng Panginoon ang babae sa ilalim ng kautusan. Sapagkat kung kautusan ang mangingibabaw sa hustisya ng Diyos, lahat tayo ay nararapat parusahan. Amen? Lahat tayo. Hindi lang yung babaeng yun. Lahat tayo nararapat. Kasi lahat tayo ay nagkasala, mga kapatid. Pero dahil sa awa ng Diyos, mga kapatid, hindi niya tayo ipinailalim. Kaya salamat sa Panginoong Yesus. Amen? Salamat sa ating Panginoong Yesus na mula nung siya napako sa cross. Yung kurtina, alam mo yung kurtina na humahad lang sa templo? Kasi may kurtina yun, napakakapal. Mula nung namatay si Kristo, nabayuba yung kanyang ulo, namatay. Alam niyo ba nangyari? Naputol, nabiak. Nabiak yun. Upang ang sino mang mga tao ay malaya na makapasok sa kalawalhatian ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Ang sabi nga sa Romans 7:1, mga kapatid, alam naman ninyo ang tungkol sa batas. Kaya naunawaan ninyo na ang tao'y nasasakop lamang sa batas habang siya'y nabubuhay. Inihintulad po ni Paul na ang tao at batas na habang nabubuhay magkasama na to. Ano?
Pero kapag ang isa'y namatay, ang isa ay magiging malaya na sa batas. Ganun po noong unang panahon. Ito'y katulad po ng pagkamatay ng ating Panginoon. Namatay siya at nabuhay para naman tayo ay makalaya sa ilalim ng batas. Amen. Kaya, kapatid, pag mananalangin ka, wala ka nang dadaan ng Santo Pablo, diba? Santa Maria, wala ka nang dadaanan. Diretso ka na sa Panginoon. Amen. Wala na. May bago ngayon, Santo Kian. Ginawa na rin santo, di ba? Wala na, diretso tayo sa Panginoon. Amen. Diretso. Kasi nga, nawala na yung batas, wala na yung humahad lang. Kaya malaya na tayong nakakalapit sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pakikipag-isa kay Jesus ay ating kamatayan mula sa dati nating katatayuan sa buhay. Amen. Kaya lahat ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga karumihan, mula nung namatay si Jesus, ito ay dinala na. Pero ngayon, malaya na tayo sa kautusan, mga kapatid, dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umaalipin sa bawat isa. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng ating kasalanan, kundi sa bagong buhay na dulot ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Amen? Pwede po ba, yung iba, makatando na, may order ba kayo? Sige, dito tayo. Ay, iba, pakiano nga po yung iba. Sa likod. Dito po tayo, mga kapatid. Ayan. Ayan, dito tayo mga kapatid. Yan. Anong sabi sa Galatians 3:23? Nung hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo para tayong mga bilanggo. Bilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Sa buhay pa lang, alam nyo, nung babaeng nagkasala, naihayag na kung paano tayo alisin ng Diyos sa ilalim ng sumpa. Amen? Kaya ang babae ay painalalim, hindi ipinailalim ng Panginoon sa mga utos noon. Hindi siya sumang-ayon, sabi niya, hindi siya sumang-ayon. Sige, batuhin nyo na nga yung babae niyan. Nagkasala naman yan eh. Dahil ang plano ng Diyos, tayo ay alisin mula sa ating mga kasalanan. Amen? Hanguin. Kaya ano man yung mga bagay na para bang umaalipin sa buhay ng bawat isa, ang nais ng Diyos, hanguin, alisin, amen, umalagwa sa ating mga pagkakaalipin ng kaaway sa ating mga buhay. At yung pagkakaalipin na yon, dahil sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesus, nung kanyang kamatayan sa cross, naramdaman natin yung mercy ng ating Panginoon. Pangalawa po, tayo ay tinulungan ng Panginoon sa ating haharaping hatol. Sabi ko nga po sa inyo, lahat tayo mapapahamak nung hindi natin nakilala ang Panginoon, hindi tayo naglilingkod sa Kanya, lahat tayo pupunta sa walang hanggang kapahamakan, yung ating kaluluwa. Amen? Lahat pupunta doon. Pero ang Diyos, si Jesus, ay sabi dito, siya yung haharap. Parang ganito po, nandito po yung judge, nandito po yung tagahatol, siya yung Diyos Ama, nandyan, yung Diyos Ama. Ikaw katabi ka ni Jesus. Katabi ka ni Jesus. At parang sinasabi ng Panginoon na pupukpukin na ng tagahatol. Nagkasala talaga to eh. Yan, palamura to. Kailangan pukpukin na yung alam, pag pinupukpuk, di ba, hatol na yon ng judge. Nagkasala. Pukpuk. Punta sa impyerno. Di ba? Lagi na tong checkboy itong batang ito. Ganon. Ito, palamura to. Hindi masunurin. May hatol agad ang Ama, ang Diyos. Sigurado kapahamakan. Pero mga kapatid, nakatayo sa iyo ang Panginoong Jesus. Katabi mo. Katabi mo ang Panginoong Jesus at sinasabi, Ama, ako na ang bahala dito. Sagot ko ito. Amen. Sagot tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ano ang sabi sa Juan 8:6-8? Sabi doon, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sa pagtatanong. Kaya tumayo si Jesus at nagsalita.
Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muling yumuko si Jesus sa lupa. Napakalinaw mga kapatid na ang babaeng ito'y nagkamali, nagkasala. Kaya walang anumang depensa siya. Wala siyang attorney. Kasi nagkasala, nagkamali. Dahil siya mismo, alam niya sa sarili niya na nagkasala siya sa ating Panginoon. Pero ito ang good news mga kapatid. Tinulungan pa rin siya ng ating Panginoon. Amen? Minsan, mga kapatid, no? Yung pagyukod ni Jesus, para bang minsan, parang kinalimutan na ako ng Panginoon. Para bang minsan, nararamdaman natin, para bang napakalayo na ng Diyos sa buhay ko. Para bang minsan, Lord, bakit parang minamalas yata ang buhay ko? Bakit kaya unang taon pa lang, parang ang buhay ko? Parang pangit na. Maasim na ang buhay, maalat na. Para bang yung pagyukod ng Panginoon, parang ikaw ay iniwan na ng Panginoon, di ba? Nung tinanong ng Panginoon, ano ang masasabi niyo patungkol dito? Akala natin siya'y binaliwala ng Panginoon. Kaya siya sumulat na para bagang, ay sige, batuhin nyo na yan. Baliwala, mga kapatid. Hindi alam ng babae, may plano pala ang Panginoon sa buhay niya. Amen. Kahit tayong lahat mga kapatid, ano mga bagay, pagkakamali, kahinaan na ginawa natin, mga kapatid, may plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang pagsulat po ng Panginoon ay nagbigay ito ng malaking twist. Dahil siya ipilit na iniipit, kaya ibinalik ng Panginoon sa kanila yung nais nilang mangyari. Ano ba ang sinulat ni Jesus sa lupa? According po sa mga scholar, mga kapatid, ang pagsulat sa lupa ni Jesus, di po ba, sumulat siyang ganon. May ibig sabihin po yun para matupad yung kasulatan. Anong sabi sa Jeremiah 17:13? Ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel. Mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo. Maglalaho silang gaya ng pangalang isinulat sa alabok, sapagkat itinakwil ka nila. Yahweh, ang bukal na tubig ang nagbibigay buhay. Maaaring mga kapatid, yung isinulat ng Panginoong Jesus, yung mga kasalanan ng mga nakapaligid doon. Maaaring yung isinulat ng Panginoong Jesus, yung mga pangalan ng mga tao doon. Kaya ba? Yes. All-knowing kaya siya. Makapangyarihan siya. Maaaring lahat ng mga nakasulat doon. Pangalan ni Robert, Jade. Si Jen, yan. Isinulat niya. At isinulat niya sa alikabok. Ano ibig sabihin nun? Di po ba pag minsan nangungutang tayo, ano ka to? Isusulat sa tubig. Ano ibig sabihin nun? Wala nang bayaran. Amen. Alas, pautang nga lang isang kilong bigas. Ano ibig sabihin nun? Isulat mo na sa tubig. Walang bayaran yun, ibig sabihin. Hindi po ba parang ganun yung ginawa ng Panginoong Jesus na isinulat niya sa alikabok yung mga pangalan, yung mga pagkakasala natin, at dumaan yung hangin, winas out, pwedeng i-wash out ang ating mga kasalanan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang kabutihan ng Diyos na yung kasalanan mo'y pinawi na ng Panginoon. Yung kasalanan natin, ang sabi doon, anong sabi po doon? Ang sabi sa 1:738, ang sabi dito, ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso'y dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay, mga kapatid. Amen. Kaya sa puso mo, dadaloy ang nagbibigay buhay. Ang sabi ng babae na umiigit sa isang balon. Ikaw, pumupunta sa balon, ang sabi ni Jesus, opo, matagal ko na po itong ginagawa. Kasi, siyempre, kailangan na uuhaw. Alam mo ba? Kapag ako tinanggap mo, hindi ka na muling mauuhaw. Hindi ka na muli na mauuhaw. Pero alam nyo, totoo po yun. Kapag ang Panginoong Jesus nasa buhay natin, amen, pinamumuhayan mo ang kanyang salita, hindi ka na maghahanap pa. Amen? Magiging masaya ka sa panahon ng kalungkutan. Magiging masaya ka sa panahon ng mga kabiguan, mga challenges ng buhay. Bakit? May tubig na bumabalong sa iyong kaibuturan ng puso. Kaya magugulat na lang po ang marami, mga kaibigan mo. Alam mo, G, mula nung ikaw ay napasama dyan, lagi ka nang masayahin. Dami mong problema, pero nakakapag-worship ka ba dyan? Alam mo, Irma, ang dami na nangungutang sa'yo, di nagbabayad, pero masaya ka pa rin. Diba? Alam mo, Ate Bibian,
Kahit pagod ka sa trabaho, bakit ganyan ikaw? Masaya ka. Tuloy pa rin ang buhay. Bakit? May tubig ng buhay na bumabalong sa kaibuturan ng iyong puso. Ito yung presensya ng Panginoon sa iyo. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan niya. Sa Juan chapter 7 ay binabanggit na ang idea na sinasabi noon siya yung nagbibigay buhay. Amen? Akala natin mga kapatid, pinabayaan na ng Panginoon yung babae nung yumuko siya sa lupa. But the end, napakaganda ng pagliligtas ng Panginoon sa babaeng yon. Amen? Napakaganda. Nung mamatay ang Panginoon, akala ng mga alagad, pinabayaan na sila. Lord, ang daya mo naman. Namatay ka. Paano na kami? Hindi nila naisip na ikatlong araw, muling mabubuhay ang Panginoon. Minsan ba dumarating sa isip natin, Lord, parang pinabayaan mo na ako, Panginoon. Parang wala na akong pag-asa. Alam mo, yung mga bagay na parang bang wala tayong pag-asa, isipin mo yung muling pagkabuhay ng muli, na buhay ang Panginoong Jesus para sa iyo upang bigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Amen. Pero alam nyo, bumungad sa babaeng ito ang napakagandang pagliligtas ng Diyos sa buhay niya. Bagamat iniisip ng iba na ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus ay para bang kabiguan sa iba. Pero sa mga naniniwala at nananampalataya, ito ay katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang kamatayan ni Jesus, kabiguan sa iba. Pero sa ating naniniwala, ito'y pag-asa. Bakit? Dahil may muling pagkabuhay. Eternal life sa langit. Amen. The reason kung bakit namatay si Jesus ay para tumayo sa harapan natin. Nang sa ganoon, hindi tayo maparusahan. Mga kapatid, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating kahinaan, oras na ang Panginoon ay tinanggap mo sa ating buhay, meron tayong backup. Sabihin nyo, backup. May backup tayo sa Panginoon. May backup tayo sa Ama na kapag haharap tayo sa Panginoon, sa panahon ng Judgment Day, meron kang backup. Backup, no? Ito si Basay, akin to. Lord, akin to. Ako nang bahala dito. Amen. Meron ka ng tatak. Meron ka na nakalagay sa iyo noon. Jesus Christ ang nakalagay sa iyo. May nakalagay sa iyo, Holy Spirit. Amen. That is the mercy of God na dahil sa awa ng Panginoon, lahat tayo ay nakaranas ng kaligtasan ng ating Panginoon. Amen. Pangatlo po, ang sabi diyan, lahat tayo ay pinawalang sala ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano sabi sa John chapter 8, 10, 11? Tumayo si Jesus, tinanong ang babae, nasa na sila? Di ba mga banal sila? Nasa na? Wala na bang humatol sa'yo? Sabi ng babae, wala na po, Ginoo. Sabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Amen? Hindi ko po alam kung bakit nakalimutan ng babae na ang paghatol sa kanya ay nasa kamay ng Panginoon. Kaya direkta siya sinagot ng Panginoon, hindi rin kita hahatulan. May karapatan na hatulan ng Panginoon ang babae dahil ang Panginoon walang kasalanan. Dapat si Kristo, di ba? Hahawak siya ng bato para batuhin yung babae. Pero alam mo, hindi inilagay sa kamay ng Diyos ang babae sa kautusan. Ano yun? Anong sabi doon? We found mercy in Jesus' hands. Amen? Hindi ba to ang hawak ng Panginoong Jesus sa buhay natin? Hindi ba to, hindi, alam mo yung kaparusahan, ang hawak ng Panginoon para sa atin. No, hindi yon. Ano ang hawak niya? Open arms. Amen? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabi ng Diyos, when Jesus said, I'm not judge you. Amen. Kaya mga kapatid, anumang sinasabi ng kapwa na para bang diniktahan ka na, tinuldukan ka na, ganyan ka na, hindi ka na magbabago. Pero ang sabi ni Lord, I'm not judge you. Amen. Kahit ang Panginoon, hindi kanya hahatulan. Amen. Ang babae, nagkasala, actual na. Ito po ay same word ng salitang I justify you. Ikaw ay pinawalang sala na ng Panginoon. Mga kapatid, buhat ng tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay, totoo mong pinaghari sa iyong buhay.
pinawalang sala ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, dahil pinagwalang sala ka na, huwag ka nang magkasala. Kaya pag sa panahon na para bang ikay bumabalik na naman sa dating buhay, punta ka uli sa Panginoon, Lord, patawarin niyo nga po ako. Sa aking nagawa, sa aking nasabi, sa aking mga naisip na hindi maganda, laging nababalik tayo sa Panginoon. Amen? Laging babalik at babalik tayo. Bakit? Kasi ang Panginoon, ginastify ka na ng ating Panginoon. Awa lagi ang nangingibabaw. Sa halip na parusa, awa ang nangingibabaw sa Panginoon. Hindi bato ang nangingibabaw, hindi bato ang hawak ng Diyos sa iyo. Lagi kanyang ginaawaan. May mercy sa ating Panginoon. Amen? Lahat po tayo nagkasala. Pero kapatid, lahat tayong pinatawad ng ating Panginoon. Amen? All of our sins ay winidraw ng Panginoon in order to be justified. Mga kapatid, kinalimutan ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Na ginawa natin. Sa ganoon, tayo maituturing na matuwid. Ewan ko ba kung bakit ang Panginoon may Alzheimer pagdating sa pagkakamali, pagdating sa pagkakasala. Ano sabi sa Isaiah 43:25? Gayunman, ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Hindi ko naaalalahanin pa. Amen? Hindi naaalalahanin pa ng Panginoon. Oras na tayo ay sumuko. Oras na yung buhay natin isinurrender natin sa Diyos, mga kapatid. Hindi niya aalalahanin pa. Hindi siya katulad ng tao na, bukas sigurado yan na naman ang gagawin mo. Hindi. Ang Diyos, kakalimutan niya yung nakaraan mo at magsisimula uli kayo ng bago. Amen. Sino may gusto? Amen. Muli, magsisimula kayo ng bago. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ng Panginoon sa buhay natin na yung habag niya laging nandyan dyan. Amen? Sa panahon ng mga problema, kalungkutan, kasalanan, kabiguan, ang Diyos, nandyan siya na handang yung makap, yung awa ng Panginoon, nandyan lagi. Kaya sa tuwing tayo ay magkakamali, magkakasala, kapatid, lapit uli sa Panginoon. Papatawarin ka ng ating Panginoon. Amen? Dahil sa awa ng Diyos, tinanggal niya ang lahat ng ating mga kahinaan at itinuring na matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pananalig sa Panginoong Jesus. Amen? Back up tayo ng ating Panginoong Jesus. Anong sabi sa Romans chapter 12? Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito ang karapat-dapat sa pagsamba nyo sa Diyos. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan na bagamat tayo nagkamali, nagkasala, pero ang Diyos, mga kapatid, yung awa ng ating Panginoon, amen, yung mercy ng ating Diyos, mapapahamak tayo, may kapahamakan. Sana yung buhay natin papunta sa kapahamakan, yung mga kaluluwa natin papunta sa impyerno. Subalit yung pag-ibig ng Diyos, yung mercy ng Diyos ay laging nating naranasan. Amen? Tayo lahat ay yumuko, pikit natin ang ating mga mata, mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon, umusal ka ng dasal sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na nagawa mo, nasabi, naisip, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. At ang Diyos, tandaan mo mga kapatid, ang Diyos, hindi kanya itatakwil. Ang Diyos, palalayain ka. Ang Diyos, tutulungan ka. Na para bang iniisip mo, Lord, parang hindi ako karapat-dapat. Lord, napakahaba na ng sungay ko, parang hindi na ako makakapasok sa simbahan. Hindi kapatid, hindi nakatingin ang Diyos doon. Nakatingin ang Diyos sa puso mo na nagbabalik loob sa Kanya. Alam nyo, tulad ng babae na ating napag-aralan, karapat-dapat siya mamatay, karapat-dapat na siya parusahan. Subalit, sa halip na parusa, awa, habag ng Diyos,
ang isinukli ng ating Panginoon. Kapatid, pinawalang sala ka na ng Panginoon. Kapatid, pinawalang sala ka na ng Panginoon. Pinawalang sala ka na ng Diyos. At dahil sa Panginoong Jesus, hindi ka na mapapahamak. Yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi na ito mapapahamak. Salamat, Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan. Magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus na namatay siya sa cross para sa lahat at muling nabuhay para dulutan tayo ng pag-asa sa hinaharap na tayo man ay muling mabubuhay. Amen? Yes, salamat sa iyo, Diyos. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Yes, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon.